dito. Saksakan mo lang siya ng power supply na 12 volts. Tapos, pwede ka na mag-calibrate. Kasi nga, tulad ng nasabi ko kanina, ito siya sa loob. May sarili yung computer. Meron yung sariling controller para mag-calibrate sa sarili. Okay, balik na tayo. Tapos ito yung dulo ng power supply ko sa yung sa LED lights. 12 volts kasi nung supply ng LED lights. Tapos hindi ko alam kung anong polarity. So pero minarkingan ko na to na-test ko na to kasi kahapon. Kaya gamit nilang tayo ng ibang connector para hindi maluwag. Itusok to dito. Pero kung sa inyo, parang parang ordinary power supply lang talagang i-supply mo dito. Yun nga lang dito kasi wala akong ibang power supply kundi galing dito sa sa LED lights. Tapos i-test natin using voltmeter, analog voltmeter. Mas ako sa analog kasi nga pag nag-assemble kasi ng amplifier, tapos pag nag-calibrate ka sa amplifier, ang digital kasi pag ganun sa analog steady lang, okay na. Pero okay lang hindi pag okay lang din pag analog, lalo na pag hindi ka pa gaanong marunong. So i-test natin kung saan yung positive. Yan, itong may bukol, ito yung positive, yung gumana yung tester, hindi masyado halata. Basta ito yung positive. So okay na yung pag-test natin sa voltahe na 12 volts talaga. Pero pag mayroon kayong power supply na halimbawa, mayroon kayong power supply na katulad nito, tapos ang labas niyan may may nakalagay naman yan dito kung ano yung positive, kung ano yung negative. Hindi lang to pwedeng gamitin kasi nga charger to ng laptop. Ang voltahe nito is 19, hindi 12. Gumamit tayo ng ibang power supply na tamang-tama talaga 12. So i-test na natin to, calibrate natin using power supply only, hindi na ikakabit tong iba pang wire. Testing lang naman to. Kung hindi to gagana, di maghanap tayo ng yung pang-calibrate talaga, yung power supply board atay, anong tawag doon, basta hindi ko, nakalimutan ko kung anong pangalan. Ingat lang na wag ibaba na ko doon. Yan, wag mag-short yung power supply nyo. So ito yung nakabukol, positive. Tapos ito yung negative. Yan, umilaw. Yan, umilaw. Yan na. Tapos same sa nabasa natin paano mag-calibrate. Set natin yung ito plus minus, tapos lalabas yung di kita ulo natin na up, sumobra. Yung lalabas yung letter A, stands for apple. Yan, mabas. Tapos set, kita yung for 2 seconds, kita yung E, ito yung set sa taas. Ito sa taas, katabi ng 1, 2. A pa rin. Tama ba? Siguro nga. Tapos
Baka hindi tama. Set A for 6. Tingnan natin kung mag-set for 6. Ay, hindi. Sumbra. Nakulang. Balik. A. Tapos palabasin yung E as in eagle. Ayun, lumabas. E as in eagle. Lumabas. Kita mo? Lumabas na. E as in eagle. Tapos set to 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakit 6? Kasi yung barya natin 6 yan. Dalawang G's, dalawang 5, dalawang piso. Tapos set naman. Each one. Ang each one natin is 1. Yan, 1. Tapos set P1. Ay, mali. Each one is 20 pala. Balik. No. Paano balik to? Ay, ayaw na. Ito, nilang muna yung power supply. Ayan, bumalik. A as in apple. Tapos E as in eagle. Tapos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos set. Each one 20. Yeah, ito 20. Tapos P1. Set P1 is 1. Yan, 1. Tapos F1 is 10. Set ulit. F1 is 10. 10. Set H2 naman. 20 na naman. $20. 20. Tapos P2. Set ulit. Tapos P2 is 1. Yan. Set ulit. Tapos F2 is 10. Set ulit. H3 na tayo. Sa H3 naman 20 ulit. Yan. 20. Tapos P3 5 na. Set ulit. Set pa. P3 5. Set. F3 10. Set. H4 20. It's 4. P4 set ulit. P4 is 5. Set naman. Tapos F4 is 10. Set H5 20. Set ulit. P5 is 10. Set F5 is 10. Set H6 20. Set. Tapos P6 10. Set F6 10. Set. Yun. Gumana na. Natapos na. Tapos ibig sabihin
kahit power supply lang pa nang i-connect mo dito, hindi mo na to gagamitin tong dalawa rin. Bali, hindi mo na to i-connect, pati yung isa dyan sa gilid, hindi mo na to i-connect. Pwede pala natin siyang i-calibrate na power supply lang ang gamitin. So yung nakita ko kasi, gumamit pa siya ng parang board na, hindi ko alam, basta tapos wala naman akong mahanap doon kasi yung nabili ko, binili ko lang kasi ito, nabili kong piso wifi, nakaset up na siya, tapos walang ganun. So, paano ko to i-calibrate? Kaya testing lang natin to, experimental talaga to kung gagana o hindi. So ngayon i-insert na natin yung coins. Balik naman tayo sa set A 2 seconds. Ibig sabihin pindutin natin to set for 2 seconds. 1, 2, 5 A, lumabas yung A. Tapos set ulit for 2 seconds para lumabas yung 1, 2 1, 2 yan, A1. Tama ba? O yun, tama siguro, A1, 01. Tapos lagay na natin tong coins. Lagay na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kulang kasi yung ano. Wala. Ba't nag-reset? Nag-reset. Ulit. Ay na nag-reset kasi nga naalog yung power supply. Maluwag kasi ito ito maluwag, hindi dapat magalaw. Set ulit A 1. Okay, 1, 2 na, ayan na. Okay. Hanggang 20, kaso lang kulang siya, tapos ulitin na lang natin. Total bagong piso naman to. Wala kasi masyadong problema sa mga bagong piso, bagong 5, bagong Gs. Nagka-problema lagi sa lumang piso. Okay. Hulog lang natin hanggang umabot ng 20. Malapit na. Kasi ang sampling, ginawa nating sampling is 20. Yan. Sa ito na tayo. Sa ito naman, piso pa rin. Pero ito, kumpleto na to kasi sinadya ko talaga ito i-kumpleto kasi nga ito yung may maraming problema, yung lumang piso. Karamihan sa pinili kong coins, yung niluwa ng machine. Tapos pag may naguhulog, nagre-reklamo, hindi ba tinatanggap yung piso nila o ano bang barya, ang ginawa ko, pinapalitan tapos tinatago para yun ang gamitin natin pang calibrate. Okay. Last, nasa E3 na tayo. So bagong 5 naman. Katulad din ng bagong 5, wala akong masyadong problema nito, kaya yung sample ko konti lang, pero 20 pa rin iuhulog natin, iulit lang natin. Okay.
kulang ng siyam. Ilan? Hanggang umabot ng 20. Yan, 20. So, A4 na. Yung A4, yung lumang 5. Itong lumang 5, kumpleto na 20 din to kasi nga, marami din to kasi problema. Iba-iba ang iba-ibang sukat. Kumpleto talaga. Katulad ng mga ibang barya, ito din yung hindi tinanggap ng ating machine tapos pinalitan na lang natin yung naghulog. Okay. Nasa A5 na tayo. So, malapit na tayo matapos. A5. Buti naman, nakumpleto itong 20, pero wala naman masyadong problema itong bagong 10. So, 20 pa rin to. Yan. Ngayon, last two, ang A6. Lumang 10, kumplito pa rin na 20. Katulad ng ginawa natin dati, ito sinauli, nando dito pinalitan natin. Karamihan nito, hindi rin tinanggap ng machine. Kaya itong gagamitin natin pang calibrate. Karamihan talaga, karamihan ito sinaulit, pinalitan na. Okay. 20. Hulog. Sila hulog ng hulog and last yan, natapos din ang calibration. So next time test na lang ako lang, pero wala namang problema, dumiretso-diretso naman. So ibig sabihin, pwede talaga na power supply lang. Saksakan mo lang siya ng power supply na 12 volts kasi 12 volts naman power supply nito. Saksakan mo lang siya ng power supply na 12 volts. Tapos, pwede ka na mag-calibrate. Kasi nga, tulad ng nasabi ko kanina, ito siya sa loob. May sarili yung computer. Meron yung sariling controller para mag-calibrate siya ng sarili. Tapos, ang babasahin lang kasi ng Orange Pi or Raspberry Pi, ang babasahin lang kasi niya doon ang lang yung mga pulse. Na-set kasi natin dito na ang pulse 1 equals piso, bago or luma. Tapos ang 5 pulse equals 5, bago or luma. Tapos ang 10 pulse equals 10 pesos, bago or luma. So, yun lang ang pag naghulog ka ng piso dito, papunta dun sa Orange Pi or Raspberry Pi, piso, isang pulse lang ang isasabit niya dun. Tapos, babasahin na ng Orange Pi at saka or Raspberry Pi, yung hinulog ng tao, piso, or hinulog ng tao, 5, or hinulog ng tao, G's. Depende sa pulse. So, ibig sabihin, ang pag-calibrate talaga niya, dito lang yan sa loob.
kasi nga yung Orange Pi or Raspberry Pi, tatanggap na niya ng kung anong pulse ang pinapadala niya doon sa system. Okay, so successful ang ginawa natin na gumamit lang tayo ng power supply na 12 volts kasi nga ang supply sa kanya is 12 volts. Tapos pag ikinabit mo na to doon sa system, tsaka mo na gamitin tong mga wirings na binigay ng programmer doon sa Orange Pi or sa Raspberry Pi. Kasi nga yung mga kable dito ginamit na niya kasi may iba-ibang function kasi ito. Meron sa relay. Ang hindi ata ginamit dito, ito lang itong gray. Sana yatin sa kalimutan kung saan yan. Basta yun na yun. So dito na lang. And thank you sa panonood. I hope na mayroon kayong natutunan sa i-share natin ngayon. Kung baka gusto din yung dagdag business na rin sa atin. Kasi nga, lalo na ngayon na mayroon tayong mga kapitbahay na mahirapang magpakabit ng internet kasi sobrang mahal. Tulong na rin natin to sa kanila. Ako nga, ito nga ang nangyari sa akin dito doon sa bahay namin. Yung piso ko, kalimutan ko ano yung range ko, basta mura lang, hindi ko na minahalan kasi nga sa sobrang dami din kompetensya mo pa yung mga halos lahat ng internet provider, kaya minurahan ko lang para support na rin sa kapitbahay, para hindi sila mahirapan. At least kahit piso, pwede din sila mag-Facebook. Piso ata, hindi ko alam kung magkano ba yung piso, nasa 5 minutes or 10 minutes ata yung piso eh. Parang 10 minutes yung piso nilagay ko, kalimutan ko lang kung magkano. Tapos yung 5, basta ang alam ko ang 5 ata lampas na 1 oras. Tapos pag G's, kalimutan ko, basta medyo mataas-taas na rin yun. Ano na lang natin sa susunod, ano natin kung magkano yung range ko ng nito para makatulong na rin sa mga kapitbahay natin. Okay, ito na lang. And bye-bye. Huwag kalimutan uminom nito dahil ito ang nagpapalakas ng ating katawan. At saka yung kape, yung ininom kong kape kanina, pang-umagahan ko lang yun. Tapos baka maya-maya iinom ako nito kasi nga sa panahon ngayon medyo delikado na, daming sakit, kaya kailangan natin protektahan yung katawan natin, di ba? Thank you and goodbye.